Samantala, bayan sa puntong ito, makakausap natin si Roderick Tongol, ang head ng Malabon Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, maulang umaga sa inyo. Si Alan Francisco po ito. Sir, bigyan po natin ng update ang ating mga kababayan, nanonood at nakikinig sila ngayon. Kamusta dyan sa inyong lungsod? Magandang umaga po, Sir Alan. Dito po sa Malabon, nasa bugso-bugso lang naman po ang pag-ulan. Subalit tumataas po ang tubig namin dito po sa ilang barangay dahil po sa high tide. At ito po ay dahilan dun sa nasirang navigation bridge sa Nabotas. Ang atin pong minomonitor din po ang Lamesa Dam. So ngayon po ay hindi pa naman po siya uli nag-spilling level. Kaya patuloy po tayong mag-monitor dito po sa ating kalagayan dito po sa Malabon. Sir, paki-describe sa amin, sir, dahil wala kami dyan ngayon sa sitwasyon ninyo dyan, yung taas, sir, ng baha dyan sa Malabon, kamusta ba? Dito po sa ilang barangay, meron na po kaming mga ilang kalsada na hindi na po nadadaanan ng mga light vehicles dahil nga po sa pagtaas ng tubig gawa po ng high tide. Ito po yung mga kalsada ng Rizal Avenue, si Arellano, at sa may Don Basilio Bautista Boulevard sa Barangay Hulong Duhat, at yun pong Rodriguez sa may Barangay Dampalik po. Alright, so Sir Roderick, Dayan Kirer po ito. So sir, may mga residente pa rin po na nasa mga evacuation areas at posible pa po bang madagdagan po yung mga evacuees natin, sir? Opo. Sa ngayon po, meron po tayo sa ating tala ay meron po tayong 901 families na nasa evacuation center, 3,291 individuals. Ito po ay bumubuo ng 16 na barangay out of 21 barangay po namin, at meron po kaming 21 evacuation center po na nakabukas po ngayon. Yung pagdami po nito ay depende po kung magpapatuloy ito ang paglakas ng ulan, baka po madagdagan pa po ito. So sa chance po ninyo, yung mga current na mga evacuees, ano po ang advice po ninyo sa kanila kung gaano po sila katagal dapat magstay dun sa mga evacuation center, sir? Sa ngayon po ay hindi pa po natin sila pinapayuhan na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil nga po may banta po ng bagyo at ng habagat. Kaya po sana manatili po muna sila. At yung pong mga nasa delikadong lugar ay kung maaari po sana ay magpunta na rin po sa pinakamalapit na evacuation center sa kanilang barangay. For those na kung saan pa natutupad lamang po yung voluntary evacuation, ano po yung mga coordination na pwedeng gawin kung may mga gusto pong magpa-rescue or magpasundo at pumunta po sa mas ligtas na lugar, sir? Opo, ang advice po namin sana hanggat hindi po mataas ang tubig, mas maganda po sana ay mag-voluntary o mag-preemptive sila. Kasi po pagka po magre-rescue, medyo delikado rin po sa ating mga tauhan at mga magre-rescue. Pero meron po tayong nakahanda rin po naman na rescue team na nandito po. Katulong po natin ang Coast Guard, ang Philippine Air Force, ang Makati DRRMO, at yung MCRCOM. Nandito rin po sila, nakasama po natin na nakaantabay na kung sakali po ay meron po tayong kailangan rescue. Okay, Sir Roderick, si Audrey Goroseta po ito, no? Hindi naman po lahat ng mga taga sa inyo madadala sa evacuation center. Paano po yung mga isolated residents na aabutan din po ba ito ng tulong? Ito po ay itinaga po namin sa ating CSWD at sinisiga po nila na mabigyan din po ng mga karagdagang ayuda po yung kung kinakailangan po yung mga hindi po makakarating sa evacuation center. Okay. Paano po ngayon ninyo naaabot yung iba nating kababayan dyan na medyo humihingi ng tulong dahil po alam naman po natin ang inyo pong lugar ay madalas bahain at sanay na po yung ating mga kababayan dyan. Pero gayon pa man, iba po yung sitwasyon ngayon. Opo, ang barangay naman po natin, sila po kasi yung nasa frontline din po ng nangyayari pong ng event na ito. Maaari po sila makipag-ugnayan sa barangay o maaari din po silang dumirektang humingi ng tulong. Sir, paalala nyo lamang po sa inyo po mga kasamahan po dyan sa Malabon, panghuling paalala po para sa kanila. Dahil nga pong may banta pa po itong sama ng panahon, sir. Sir Roderick, mukhang na po ito na ating linya na komunikasyon, pero maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Roderick Tongol, mula po sa Malabon, DRMMO.